Ayun, let's go. Ayan, nagbabalik na naman tayo mga kapitbahay. At tayo maghatid ng konting kaalaman. Konting kaalaman, 1%, 2%, 5%. Ayan mga kapitbahay, so welcome back na naman dito sa channel natin, no? Ayan, meron tayong sasagutin na isang katanungan ng subscribers natin. Ayan, nagtatanong po kasi sila. Ito, ay, naririnig nyo ba? Usually, ang mga nagtatanong is estudyante or graduate lang or naghahanap ng trabaho. Ayan, so ang katanungan po nila is eto, ano nga ba daw ang pinagkaiba ng desktop support, IT support? Ay, sorry, yan yung katanungan nila. Ayan, kaya let's go, itutur natin sila ng konti. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa? Okay, kadalasan mga kapitbahay, ang desktop support is almost the same lang ng IT support or tech support, diba? Kasi pag sinabing IT support or tech support, almost the same lang, binaliktad lang pangalan. Pagdating sa desktop support, medyo may kaibahan po siya. Ayan, doon sa mga previous company ko, no, disclaimer na to, based lang to dito sa experience ko before doon sa mga company na napasukan ko. Ayan, so eto, based to doon sa company na malaking company to, hindi birong company to, no? Kilalang company na mayroon silang desktop support, help desk support, tsaka mga IT support. Ayan, ayan, let's go. Kaya ikwento ko ng konti, ayan, kung ano yun. Pag sinabi kasing desktop support mga kapitbahay, dyan sa mga tropang IT, ano, pag sinabing desktop support, may limitation yung hawak mo sa network. Like for example, kung desktop support ka, ikaw yung magsusupport sa user, almost end user supports, no? Like hardware, installation, updates, backup, parang ganon. Like for example, nasira ang mouse, ikaw magpapalit. Nasira ang monitor, ikaw yung magpapalit. And then may problema si user sa Excel or si user hindi makaprint, yung mga basic troubleshooting pagdating sa desktop, hawak mo yun kapag sinabing desktop support ka. Alright, mga basic troubleshooting na ikaw yung first person na tanungan ng mga tao na sasabihin na, oy, may ganito, ganyan, si desktop support, lahat puntahin mo siya dito, gano'n, diba? Pag si IT support, ang gawain ni desktop support, pwede niyang gawin, diba? Ang limitation lang pagdating sa network, like for example, kung ikaw yung tech support, ikaw yung pwedeng kumalaw like related sa network. Like for example, ikaw yung magsiset up ng wifi, ikaw yung magko-configure ng router, mga basic wifi router or mga basic networking devices. Yan, yun yung pwedeng galawin ni IT support or ni tech support. Like unlike na kapag si desktop support ka, more end user support and support, desktop support ka lang talaga. Yan po yung base sa mga company na napasukan ko, ano. Ayun, napakasarap ng hangin. Ayan, halos lahat kapag sinabi nating IT support, may kasamang network, di ba? Basic configuration, mga ganon. Basic tech support, di ba? Pag desktop, yun, limitation, di ba? More in desktop ka lang. Kung ano yung related sa computer, ikaw yung nagpapanatiling maganda ang takbo ng computer, ikaw yung magbi-maintenance, tapos smooth dapat ang takbo ng computer. Yan yung mga gawain ng desktop support. Pagdating naman sa networking, yan, kasama si IT support doon. Yun po, sana nalinawan ka, no? Quick video lang to kasi wala akong magawa, nabuboring ako mag-drive. Kaya konting kwentuhan muna tayo, di ba? Sarap ng panahon, medyo hindi mainit, sana wala ng ulan, di ba? Kapagpahinga man lang. Ayan, okay, kung mayroon kayong katanungan or mali yung mga sinasabi ko, comment down below. Disclaimer lang, no, based lang to dun sa naranasan ko, experience ba, di ba? Kaya dun sa mga tropa nating IT na gustong mag-apply sa trabaho, okay lang yun, desktop support. Kung graduate mo pa lang, pero kung graduate ka talaga ng engineering, pwede ka na talaga mag-IT support, hindi na basic. Kasi pag engineering kasi iba na ang tingin, di ba? Pag ganun, siyempre pag ikaw license engineering, papasok ka ba as desktop support? Siyempre, di ba? Tech support or junior, ganon. Pero hindi naman sa pagmamayabang, no. Halos lahat ng na-encounter ko na graduate ng mga high class
schools at saka magaganda yung course, basic lang talaga ang alam. Kaya from the start, pag gusto mo talaga mag-networking, tech support or IT support, di ba? Kung gusto mo lang ng experience, pwede ka na mag-desktop support. Pwede na yon. Pwede ka naman mag-aral noon, di ba? Pag desktop support, ang kagandahan doon, kumari may hindi ka alam na ginagawa ng tech support, tanungin mo lang, malay mo i-share niya. Kunyari, i-search mo na lang sa Google, tapos practicein mo na lang or familiarize mo na lang para, di ba? Yan kasi yung style ko eh. Kapag kunyari may hindi ako alam, tapos hindi ko ma-practice actual, so inaaral ko lang siya or tinitingnan ko kung paano siya, how it works, and paano siya ginawa or ano yung purpose niya. Yun, para in case na ma-encounter mo, syempre ready ka na, ganito yon, ganito si ganyan, yan yung the best. Hindi kasi katulad ng mga tropa natin ibang IT, kapag na-hire na sila as IT, hindi na sila nag-aaral. Kung ano na lang ang trabaho na ibigay sa kanila, yun na lang. So confident na sila, oy IT ako, pero di ba, in the real world, IT ka nga, pero yan lang yung alam mo, hindi dapat ganun, di ba? Sa industry natin napakalawak, di ba? Alright, so hanggang dito na lang kasi matraffic. Sana naintindihan ng tropa nating IT. Kung gusto nyo mag-apply muna desktop support, pwede na yun from starting, o di bang init, starting or experience, di ba? IT support, maganda rin, napakaswerte mo kung matanggap kaagad for tech support and IT support. Ayan, so ang katanungan pa, mayroon pa kasing nagtatanong na pag tech support sa mga BPO center, call center, tinatanong nila, maganda ba yun? Marami kasi yan eh. Dapat pag nag-apply ka ng mga tech support or IT support, sabihin mo in-house po, hindi yung sa calls or babasa ka ng script kasi stuck ka doon. So mas okay yung in-house, para in-house infrastructure isusupport mo, in-house users, yun, mga ganun. So halos lahat ng trabaho ko before, sa BPO din ako, pero in-house support at saka in-house IT, kaya maganda. Alright, so hanggang dito na lang. Sana naintindihan nyo or may nakuha kayong konting kaalaman. Ayan, so maraming salamat. God bless and peace you all. Alright.